new KD16. Mabibili lamang sa halagang $2,199. I-click lamang ang link sa comment section. Plano ng Los Angeles Lakers na bigyan ng guaranteed multi-year contract ang second round pick na si Bronny James, ayon kay Shams Charania ng The Athletic. Si James, anak ng Lakers legend na si LeBron James, ay napili sa number 55th overall pick, 3 picks bago magtapos ang draft. Si LeBron at Bronny ay magiging unang mag-ama na maglalaro ng magkasama sa NBA kung sakaling muling pumirma si LeBron matapos mag-opt-out. Nag-average si Bronny ng 4.8 points, 2.8 rebounds, 2.1 assists, 0.8 steals at 0.2 blocks para sa USC ngayong season habang nag-shoot ng 36.6% mula sa field, 26.7% mula beyond the arc at 67.6% mula sa free throw line. Mababa man ang mga numero, ngunit sa katarungan, nalampasan niya ang isang problema sa puso bago magsimula ang season. Speaking of contract, ayon rin kay NBA insider Chris Haynes ng Bleacher Report, binibigyan ni LeBron James ng 1 linggo pa ang Los Angeles Lakers para gumawa ng malaking hakbang bago siya pumirma sa kanyang bagong kontrata. Tinanggihan ni LeBron ang kanyang player option para sa 2024-25 season na nagkakahalaga ng $51.4 million. Handa siyang mag-pay cut ng sahod upang magkaroon ng buong mid-level exception ang Los Angeles na maaaring i-offer sa isang player. Interesado ang Lakers kay DeMar DeRozan, ngunit ayon kay Haynes, hindi tatanggap si DeRozan sa buong mid-level exception lamang. Kinakailangang kunin ng Los Angeles si DeRozan mula sa Chicago Bulls sa pamamagitan ng sign and trade deal. Nakikipag-usap din ang Lakers sa Portland Trail Blazers tungkol sa isang trade para kay Jerami Grant. Si Grant ay may parehong ahente na si Rich Paul ng Clutch Sports Group gaya ni LeBron at Anthony Davis. Kung hindi makakakuha ang Lakers ng isang impact player, pipirma si LeBron ng max contract na nagkakahalaga ng $162 million sa loob ng 3 taon o nasa 9,477 million pesos. Ano sa tingin nyo mga kaibigan? Makakakuha kaya ang Lakers ng high-level scorer player? Sa ibang balita naman mga kaibigan, ayon sa ulat si Joe Lacob, may-ari ng Warriors, ay ang may malaking papel sa kawalan sa pagkakaunawaan sa pagitan ng team at ni Klay Thompson sa mga negosasyon sa kontrata. Iniulat ni Anthony Slater ng The Athletic nitong Miyerkules na ang sadyang kakulangan ng komunikasyon ni Lacob ay ang nagresulta sa isang hindi matagumpay na laro kay Thompson na dumagdag sa sunod-sunod na mga kahinahinalang pamamaraan sa mga nakaraang season na nagkakahalaga sa Warriors sa 2 homegrown stars na sina Jordan Poole at Thompson kapalit ng halos walang anuman kundi sakit sa damdamin. Tama lang na hiniling ni Thompson ang respeto at pagsisikap mula kay Lacob at sa Warriors pagkatapos ng lahat sa kanilang mga nagawa sa kanilang pakikipagtulungan. Ipinaliwanag pa ni Slater kung bakit nagtapos ng masama ang panahon ni Thompson sa Golden State sa isang artikulong inilabas nitong Miyerkules. Ang malaking pagkasira ng relasyon na nagdulot sa paghihiwalay na ito ay nagtutok sa microscope sa upper management, sabi ni Slater. Ang controlling owner na si Joe Lacob ay nanguna sa isang pagsusumikap sa front office upang gumawa ng mga malalamig, halos walang komunikasyon na pamamaraan sa susunod na kontrata ni Thompson sa kanyang 3 summer extension eligibility, ayon sa mga source ng team na hindi na naiiba sa kanilang karaniwang ginagawa. Naging similar ang ginawa ni Lacob katulad sa pamamaraan sa nakaraan kay Stephen Curry, Steve Kerr, Bob Myers, Andre Iguodala at Draymond Green gamit ang pagpapalipas ng mahabang panahon bilang isang sandata, ngunit sa huli ay nag-offer ng bayad. Gumawa siya ng malaking offer sa mesa para kay Myers pagkatapos ng staring contest. Ang waiting game, staring contest, freeze tag, ano man ang sinubukang gawin ni Lacob kay Thompson ay ngayon hindi nagtagumpay. Naging matagumpay ang Warriors sa paghihintay kay Curry, Kerr, Iguodala at Green na pumirma ng mga extension na nakabubuti sa lahat ng partido. Gayunpaman, hindi inaasahan ng Golden State ang freestyle na pamamaraan ni Thompson na pinahahalagahan ang damdamin sa kasalukuyan at respeto higit sa corporate knowledge na dala ni Green at Iguodala sa kanilang mga negosasyon. Simple lang, sumusunod si Thompson sa sariling takbo sa kanyang pag-iisip at hindi niya nagustuhan ang sadyang katahimikan ng Warriors. Ang mga sitwasyon ni Iguodala noong year 2017 at Green noong year 2023 ay ang mga parallel na sitwasyon na lumitaw sa pag-uusap tungkol sa paghihiwalay ni Thompson na ikinagulat sa ilang mga executive ng Warriors sa mga nakaraang linggo, sabi ni Slater.
Sina Iguodala at Green, parehong matalino at bihasa sa mundo ng korporasyon, ay gumamit ng leverage upang makakuha ng mas magandang deal mula sa Warriors. Dinala ni Iguodala ang kanyang desisyon sa malalim na bahagi ng free agency. Si Thompson ay may sariling ritmo. Ang mga decision maker ng Warriors ay binigyan ng babala na ang isang matagal na negosasyon hanggang umabot ng July sa cycle ng free agent, ito ay hindi makukuha ang parehong hinahanap. Hindi niya sinusubukan ang leverage hanggang nagtapos ang lahat sa sama ng loob. Pagkatapos ng isang magulo na pagtatapos sa isang masungit na season, mayroong isang makatotohanang pagkakataon na maghanap siya ng bagong simula at mas maraming kaligayahan sa ibang lugar, anuman kung gaano kabilis at mainit ang pagkakaroon ng Warriors. Nang pumutok ang sitwasyon, pumirma si Thompson at sumali sa Dallas Mavericks. Si Paul George ay pumayag na pumirma sa Philadelphia 76ers at ang Warriors ay ngayon ay nagmamadali na makahanap pa ng tamang piraso sa roster ng NBA free agency. Dapat tandaan na isinasaalang-alang ni Lacob ang CBA ng liga na naglagay ng ilang paghihigpit sa mga team tulad ng Warriors at Los Angeles Clippers na may mga multiple stars. Noong Pebrero, inihayag ni Lacob na ang pangunahing prioridad ay ang mapababa ang Golden State sa luxury tax at ang second apron bago ang 2024 to 25 NBA season. Sa oras ng talakayan, ang Warriors ay $88 million sa ibabaw ng salary cap ng liga para sa 2023 to 24 at $23.2 million sa ibabaw ng second apron ayon sa Spotrac na malayo sa ideal. Walang nakakaalam kung paano makakabawi ang Warriors mula sa nakakagulat na pag-alis ni Thompson. Ngunit malinaw na si Lacob ang may malaking responsibilidad sa pagtatapos ng Splash Brothers era ng Golden State. Kung ikaw ang may-ari ng GSW mga kaibigan, ano ang gagawin mo? Sa sumunod na balita naman mga kaibigan, may paparating na bagong move sa free agency para sa Warriors. Ang Golden State ay nasa seryosong usapan na ngayon para makuha ang sharpshooter na si Buddy Hield sa pamamagitan ng isang sign and trade deal. Ayon sa ulat ni Shams Charania ng The Athletic nitong Miyerkules na binabanggit ang mga league sources. Ayon sa ulat, ang Philadelphia 76ers at Warriors ay nasa malalim na talakayan. Matapos ang trade ni Hield patungong Sixers nitong 2023 to 24 NBA season, nanatiling epektibo ang marksman at tumama ng 38.6% sa kanyang 6.8 3-point attempts kada laro sa pagitan ng Indiana Pacers at Philadelphia. Naglaro si Hield ng 84 games sa regular season na nagpapakita sa kanyang pagiging dependable na player na kayang mag-knockdown ng 3 sa isang 40% career clip. Habang ang Warriors ay di umano'y nakatuon sa Utah Jazz star forward na si Lauri Markkanen matapos na hindi makuha si Paul George, si Hield ay maaaring maging magandang acquisition na rin para makumplemento ang ganitong trade at tiyak na isang malaking tulong sa Golden State. Anong masasabi nyo dito mga kaibigan? Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track.